Okay? Bakit ka nandito sa Hong Kong? Pampaalat. Okay. Pampaalat. Pero refrigerator, anong para saan ang salt? Pang-preserve. Tayo po, inilagay ng Panginoon sa mundong ito para to preserve the world. Alam niyo bang sirang-sira ang mundo na to? Alam niyo po yung mga estudyante ko? Christian po yung school ko ha. Pero nakikita ko yung makamundo eh. Nakikita ko yung makasalanan yung mga estudyante ko. Yung mga estudyante ko na they bully yung mga kaklase nila. Yung isa nilang kaklase medyo merong may something. Meron silang laro na pag may nahawakan yung kaklase na yun, hindi nila hawakan yun. Meron silang game na, ay kadiri. Ayaw na ayoko yun. So sabi ko sa kanila, guys, what would you feel kung kayo yung ganun? I really believe na ako, hindi po ako, as a teacher po, hindi po kayong kind ng teacher na nag-preach sa school eh. Kasi ang gusto kong makita nila na ang mga Kristiyano, hindi lang yung mabuti sila sa'yo pag pumunta ka sa church nila. Gusto kong makita nila yung just a normal na Christian. You understand? Yung mga estudyante ko, kilala nila, alam nila na Kristiyano ko. Pero hindi yung isip na, ay hindi ako pwede magkamali kay Miss Ali. Ganun. I want them to see, this is a real Christian. You are the light of the world. Bakit kailangan ng ilaw? Bakit kailangan ng ilaw sa mundo? Para maliwanagan. Bakit nga? Bakit kailangan ng liwanag? Pero I want to see po, as mga citizens of the Kingdom of God, iba na tayo ngayon eh. Dati, lahat ng mga bagay na yan, iniisip natin, saan manggagaling? Before hindi natin kilala si Kristo, saan manggagaling yung pagkain? Saan manggagaling yung lakas natin? Saan manggagaling yun? Sa atin, di ba? Ngayon na Kristiyano na tayo, we acknowledge na King Jesus is the source and the center. Lahat ng buhay natin nanggagaling sa Kanya. Kaya tayo makakapray, give us today our daily bread. Bakit natin mag-pray yun ngayon na Kristiyano na tayo? Because sinasabi natin na si Jesus ang provider. Okay, sulit yan. He is our provider. He's your Jehovah Jireh now. Okay? The source, Jesus Christ is the source and center of kingdom life. Bakit tayo makapag-pray na forgive us our debts? Because si Jesus ang Redeemer natin. Siyang nagbayad ng utang natin. Hindi yung utang mo ha. Hindi pa yun bayan. Hindi pa yun bayan. Bayaran mo. Hindi tama guys, hindi po tama namang utang ng hindi nagbabayad. Tandaan yung Kristyano kayo. Okay, what else? And the reason why pwede tayo mag-pray sa Panginoon, deliver us from evil. Deliver us from the temptation, Lord. Bakit? Because Jesus is your deliverer. Kung pinakinggan niyo po yung preaching ko nung last Sunday, si Jesus na-tempt, di ba? Yes. And hindi siya nahulog sa kasalanan. And because ganito mabuhay si Jesus, tayo rin, pwede na rin tayong hindi natin kailangan mahulog sa kasalanan. Amen? Amen. Pwede na tayong, nakita natin yung temptation, agad ba tayo? No. Basta yung takso. Pwede nang takso, layuan mo ko. Sana, no? At matulog na po tayo. Sana ganun lang yun. Pagka naman, marunong na kayo. Marunong na kayo. Okay. Mag-end, malapit na po. Kingdom life now is a foretaste to kingdom life in eternity. Alam niyo po yung foretaste? Patikim. Patikim. Yung buhay po natin ngayon bilang Kristiyano na we trust in Jesus na provider natin, na we trust in Jesus na Redeemer natin, na Deliverer natin. Guys, patikim na yan eh. Kasi sa heaven, ganun ang mangyayari. Lahat ng
bagay manggagaling sa Kanya. Yun yung plano. Yun yung dapat. Okay? So guys, reminder, those that learn to trust and obey Jesus now will be happy in eternity. Kung marunong po tayong mag-trust kay Jesus ngayon, magiging happy ka pagdating sa langit. Pero kung hindi mo mahal si Jesus, Hindi ka maging happy. oo nga, imagine mo, kung ayaw mo mag-worship dito you submit to King Jesus faithfully and completely till He returns. Submit. Ayoko na, bugod na ako eh. Na-disappoint ako, na-discourage ako. Ayan. Ang alon, kahit na may, anong mangyayari kapag nagkaroon ng parang distraction dun sa harap ng alon? Magsastop ba yung alon? No. Hindi, di ba? Parang kapag mo siya, Continue. Nakalunod. continue na siya, di ba? And eventually, kung meron pong nakaharang sa alon, di ba? Eventually, yung alon masisira niya yun eh. Sa sobrang lakas ng pagdating niya. Dapat po yung pagmamahal natin sa Panginoon, parang gano'n din. Na kahit napagod na tayo, kahit na wala ka na maibigay. Punta ka pa rin. Lapit ka pa rin sa Panginoon. Tapos naibigay natin sa Panginoon yung nararapat sa Kanya. Amen po ba? Amen. Alam niyo, tandaan niyo yung natutunan natin today eh. All of this is only possible kasi si Jesus is a good King. Mabuti pong Panginoon ang Panginoon. Amen. Hindi katulad nung dati na yung Panginoon natin, yung kasalanan. Lalo niyo yun? Yung Panginoon natin, yung sarili natin.